Sa tingin ko tapos na talaga tayo. Wala nang pag-asa. Makinig ka sa akin, Fernando Santiago. Kung ngayon ay hindi ka makakapili ng magandang regalo sa kaarawan at mapapahiya ang tatay ko, siguradong makikipaghiwalay ako sa'yo, ate. Huwag ganyan, huwag. Kausap kita. Naririnig mo ba ako o hindi? Ito na lang ang natitira, 188 pesos na lang. Ay naku, Hoy, ito, tol, mabait ka pala, Sarili mong pera, hindi mo maalagaan, nagpapakabait ka pa? May sira ka ba? Naririnig mo ba ako? Kung ngayon ay wala kang mahanap na disenteng regalo sa kaarawan, makikipaghiwalay ako sa'yo. Nakikinig ka ba sa akin, ate? Pare, halika, kunin mo. Anong silbi ng bigay mo sa kanya? Anong gagawin mo sa basurang itlog na yan? Itapon mo na yan. Huwag kang ganyan. May sakit ang nanay ni Fernando Santiago. Kailangan niya ng pera at saka Hindi mo pwedeng... Hoy. Pare, hawakan mo ng mahigpit ang itlog sa kamay mo. Fernando Santiago, kausap kita. Bingi ka ba? Ha? Anong iniisip mo? Anong tinitignan mo dyan? Ngayon, kailangan mong makabili ng regalo sa kaarawan para sa akin. Anong tinitignan mo? anong nangyayari? Sa loob ng clay sculpture, may jade Buddha head mula sa Tang Dynasty, nagkakahalaga ng 5 milyon. Nagising na pala sa akin ang mata ng tagos. Anong tinitignan mo? Hoy! Saan ka pupunta, ate? Magkano itong Buddha head? Walang halaga, 88. Manuel, ito ay isang lumang antigo. Heto, Ito lang ang bibilin mo? Bilang regalo sa kaarawan ng tatay ko? Sino ang iniinsulto mo? Alisin mo yan, alisin! ito ay isang napakahalagang lumang antigo. Antigo, nababaliw ka na ba sa kahirapan at nananaginip ka? O akala mo ba bulag ako at madaling apihin? Hindi. Totoong antigo ito, totoong antigo. Pare, ang binili mong Buddha head na ito, hindi ko na kailangang tingnang mabuti. Isang tingin lang sigurado na ako. Ito ay modernong handicraft lang. 100 piso ang binili, totoo daw. Itong Buddha head, inaasikaso ko na sana. Akala ko ba naunahan niya ako? Di kaming mga veterano ay pwede nang umalis. Sa mundo ng antigo? Che. Ang labas nito ay isang handicraft pero sa loob ay mayroong jade Buddha head. Ha, mga kabataan naman, hindi ito pagbubuo ng Zongzi ang Antigo. Hindi naman yan may palaman sa loob. Ha. Kung ayaw ninyong maniwala, babasagin ko ito para makita ninyo. Aray! Paano nangyari? Ito ay mula sa dinastiyang Tang. Hotan Jade Buddha head. Ako milyon ang halaga niyan. Wow! Milyon ang halaga. Ibenta natin ito para may pambayad sa gamot ni nanay. Yung matitira pambili ng magandang birthday gift para kay tito. Hoy, Binili mo ang Buddha head na ito bilang birthday gift para sa tatay ko. Bakit mo gagamitin para sa gastos sa gamot ng nanay mo? Mas importante ba ang nanay mo kaysa sa gift para sa tatay ko? ate, Kino, ang galing ng mata mo? Dumating na si President Ye noong nakaraan. Nagkamali ng kaunti ang kaibigan ko. Dumating na ang President. Maligayang pagdating. Ay, kumusta po Pangulo? Kumusta po Pangulo? Magandang araw po, Ginong Shen. Ako si Ye Guanlan, ang presidente ng Timog Antiquities Association. Kanina ko lang po nasilayan ang galing ninyo. Sana ay magkaroon ng pagkakataon na maging kaibigan kayo. Poison hairpin. ay naku. President Ye, patawarin ninyo ang aking pagiging bastos pero para sa isang taong katulad ninyo ang katayuan, bakit pa kayo maglalagay ng isang nakalalasong peking hairpin sa ulo? Ginoong Shen, tiningnan ko na ang hairpin na ito. Tunay ito. Anong pinagsasabi mo?
Ito ang regalo ko kay Guanlan, isang napakagandang Imperial Green Hairpin. At saka, Guanlan, bilang presidente ng Antiquities Association, paano niya hindi makikita na peke ito? Imperial Green Hairpin. Nasa bag niya ang tunay. Kung ayaw ninyong maniwala, tingnan ninyo. Buksan mo ang bag mo. Guanlan, ako ang pinakamatalik mong kaibigan. Hindi mo ako pinaniniwalaan pero pinaniwalaan mo ang isang estranghero? Totoo ang sinasabi niya. Ito, ang hairpin, Ay, regalo ni Young Master Chi. Binigyan niya ako ng 2. Talagang hindi ko alam na may laso ng isa. Hahanapin ko siya para magpaliwanag. Para makilala ang pagkakaiba ng 2 hairpin, kailangan ng napakatalas na mata. Muntik na akong malinlang niya. Paano niya nakita kaagad? Ginoong Shen. Ay, sandali. May gagawin pa talaga ako mamaya. Nakuha ko na ang calling card ninyo. Makikipag-ugnayan ako sa inyo sa ibang araw. Tara na, tara na. Bilisan mo, mahuhuli na tayo sa birthday party. Ang taong ito hindi pala pangkaraniwan. Hindi ko dapat siya palampasin. Sa totoo lang, dapat kunin mo na ang Buddha head. Hindi ko talaga alam ano ang hinahanap mo sa ate ko. Alam mo rin ang pangarap ng mama ko. Guanlan. Guanlan. Bakit ka nandito? Fernando Santiago, hintayin mo ako. Ay. Guanlan. Ang kasal natin hanggang kailan mo pa ba ito ipagpapaliban? Chiyukin, ang kasal natin ay talagang biro lang ng mga matatanda. Matagal na akong nagpaalam sa kasal. At saka may nobyo ako ngayon. Siya ang nobyo ko. Diba, mahal? sabi mo 'di ba, mahal. Oo nga, tama ako si Yehue. Ang nobyo ni Yebaobao. Huwag mong isipin na hindi ko alam naghahanap ka lang ng kahit sino para lokohin ako. Oo nga, isa lang siyang walang kwenta. Kailan pa siya naging nobyo mo? Naniniwala ka na ba ngayon? Sino ka ba? Huwag mong hawakan ang babae ko, ako! Fernando Santiago, alam mo ba? Siya ang panganay ng pamilya Chi sa Timog Province kung may mangyari sa kanya. Ikaw, isang walang kwenta, hindi mo kayang panagutan. Judith Mercado, sabi ko, hindi mo ba sinabi na may gagawin ka para humingi ng paliwanag sa Chiyukian? Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari sa poisonous hairpin? Anong poisonous hairpin? Sabi ni Judith Mercado, binigay mo sa amin ang 2 hairpin. Ang isa ay imitation na may lason. Isang hairpin lang ang ipinadala niya sa akin. Binili ko sa auction ng mataas na presyo Imperial Green Hairpin. Saan galing ang poisonous hairpin? Kaya tanong mo ng maayos ang alalay mo. Ay, Chishaoye, yung pakinggan mo ako, iyon ang poisonous hairpin. Saan galing ang poisonous hairpin? Chishaoye, pakinggan mo ang paliwanag ko. Kanina sinabi kong nobyo kita. Alam ko. Ginawa mo yun para makaiwas kay Chiyukian. Hindi, sa totoo lang, seryoso ako. Ha? Sige na, hindi na kita bibiruin, biro lang. Chiyukian. Nagpaimbestiga ako sa'yo, Fernando Santiago. Kulang ka sa pera, di ba? Kunin mo itong pera at umalis ka na. Ang sama mo naman. Akala mo napakagaling mo dahil mayaman ka. Kahit gaano ako kapos sa pera, hindi ko kukunin ang maruming pera mo. Ikaw, May nagkahimatay dito. si Jasmine Fernandez ang anak ng pinakamayaman. Mga uod mula sa Miaojiang, nakamamatay.
Hala, may uod sa tiyan niya. Kailangan siyang dalhin sa ospital agad. Ako ang magmamaneho. Teka muna. Uod? Naniniwala ka sa ganoong kalokohan? Anak siya ng pinakamayaman. Kung may mangyari sa kanya, hindi ko kakayanin ang responsibilidad. Chiyuk yan, ang lamig ng puso mo, bitawan mo. Hindi. Siya si Dr. Song. Siya ang pinakamahusay sa buong Timog Medical College. Nawalan ng malay ang anak ng pinakamayaman. Malubha ang kalagayan niya. Pakicheck mo siya agad. Ihanda ang mga pagsusuri. Na CT scan, MRI at ultrasound na siya pero hindi pa rin nalaman kung bakit siya nawalan ng malay. Ang paraan ng paglunas ay ang pag-iniksyon ng purong alkohol sa katawan para mapalabas ang uod. Kaya ko siyang iligtas. May uod sa tiyan niya. Ginoo, masyado kang nagbabasa ng mga nobela. Ika-21 siglo na ngayon, ud pa? Hindi ako nagbibiro. Kapag hindi mo siya agad-agad tinulungan, maaaring ikamatay niya. Doktor ka ba? Hindi. Naiintindihan ko ang pagmamadali mo para tulungan siya. Pero huwag kang maghusga ng walang basehan at makaimpluwensya sa diagnosis ng doktor. Kanina, nagsasalita ka tungkol sa uod. Ngayon, nagpapakitang gilas ka pa sa harap ng doktor. Nagpapakitang gilas ka pa, palagi kang nag-iisip kung paano makisalamuha sa mga may kapangyarihan para magpasikat. Kapag may nangyari, pananagutan mo ang lahat. Umalis ka! Lumayo kayo. Tumabi. Wala namang problema. Anak. Chweheng, ano ba tong nangyayari? Doktor, tulungan mo ang anak ko. Sa kasalukuyan hindi pa namin nakikita ang sanhi ng sakit ng pasyente pero huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat para gamutin siya. Ano? Ginagawa ba talaga ninyo ang lahat para gamutin siya? Presidente Suem Professor Song ang pinaka-autoridad na doktor sa ospital namin. Paano nangyari ito? Kahit ano ang mangyari, dapat tulungan ninyo ang anak ko. Maaari ko siyang gamutin. Talaga? Ikaw, maaari mo talagang gamutin ang anak ko? Fernando Santiago, para sa pera, hindi ka talaga nag-iingat sa mga paraan mo. Pagligtas at paggamot ba ang bagay na maaari mong gawin? Tama siya. Wala kang lisensya para magdoktor. Hindi ka dapat maggamot. Tama na, maaari ko siyang gamutin. Ang paraan ay simple. Kahit magkamali, hindi ito makakaapekto sa kanya. Kapag may problema, pananagutan ko ang lahat. Ito. Sige, subukan mo agad. Magagawa ba to? Isang bote ng alak lang para gumaling? Talagang masyadong malayo sa katotohanan. Kung hindi talaga kaya, maaari mo pang itigil ito ngayon. Totoo ang sinabi niya. May ganito palang nangyayari. Paano ito nangyari? Anak, nagising ka na rin. Tapos na. Uwian na. Normal ang tibok ng puso. Nasaan na siya? Ginong Santiago, sandali lang. Paano mo nalaman na ang pasyente ay may bulate sa tiyan? At saka bakit nakagagamot ang alak? Paano ko ito ipapaliwanag? Sabihin ko bang may mata ng tagos ako? Ganito yan, nakita ko na ang ganitong sintomas. Ang ganitong bulate ay isang. Kaya lang nito mapapabago ang galaw nito. Ah, ganun pala. Pasensya na. Pwede bang makahingi ng witsat mo? Gusto kong pag-usapan pa ito at alamin ang tungkol dito.
Binigay na niya ang WeChat niya. Ano bang ginamit niya? Excuse me? May kutob ako? Siguradong magaling siya. Kailangan ko siyang makuha. Ay nako, ang birthday party ng tito ko. Oh, tara na, bilis. Wala pang nakakatanggi sa akin. Fernando Santiago, hahabulin ko siya. Anak, nagising ka na rin, mabuti naman. Kinabahan ako ng husto, alam mo ba? Kanina, sino yung nagligtas sa akin? Tao! Ipasa ang utos ko, hanapin ang anak ko sa buong lungsod at alamin kung nasaan ang nagligtas sa kanya. Imbestigahan ang personal na impormasyon ni Fernando Santiago. Anyayahan siya sa aming Research Institute. At saka maghanda ng isang mamahaling regalo at personal akong magpapasalamat sa kanya. Sige. Nahanap na. Pumunta si Ginoong Santiago sa birthday party ng biyenan niya. Tara na. Ihanda ang regalo. Sumama tayo sa saya. Fernando Santiago, pupunta na ako sa'yo. Sakay na. Papa, Fernando Santiago. Hoy Fernando Santiago, lakas ng loob mo para humarap pa. Hindi ba sinabi ko sa'yo na dumating ng 2 oras bago ang oras para maasikaso mo ang pagbibihis ng papa ko para makapasok sa handaan? Fernando Santiago, kahit simpleng pagbibihis para sa akin hindi mo magawa. Ang yabang mo talaga. yung mag-anak bata pa, hindi pa alam ang tamang asal. Kasalanan ko, hindi ko siya tinuruan ng maayos. Ganito ako ang magbibihis sa iyo. Ayos ba? Ayos na yan, Fernando Santiago. Tignan mo ang tatay mo. Mas maayos ang asal kaysa sa'yo. Late ako dahil tumulong ako sa isang tao, hindi dahil sa ibang rason. Siya ang tatay ko, hindi siya alila ng pamilya Shu. Maaari kong patunayan, Papa Totoo, Fernando Santiago ay tumulong sa isang tao, hindi mo alam yung... Anong ginagawa mo, nakatanga lang? Hindi mo pa ibinibigay ang handog sa papa ko para humingi ng paumanhin? Handog? Hindi ba binigay ko sa'yo ang Buddha head? Ano pa ang gusto mo? Ang Buddha head, 100 lang ang ginastos mo, ganito lang ang halaga. Sapat ba yan para ipahayag ang iyong pagmamahal? Ang Buddha head ay nagkakahalaga ng milyon, hindi pa sapat, pera, huwag kang masyadong mapag-imbot. Para sa pamilya mo ba talaga? Hoy Mr. Chu, kami ang pinakamayaman sa Timog Province at ang akademiko ng Timog Medical College, pumunta kami para magbigay ng handog. Sige. Ang pinakamayaman sa Timog Province at ang akademiko ng Timog Medical College nagbigay ng handog para sa akin. Totoo, ang pamilya Shu ay magiging matagumpay. Ito napakaganda. Ang pinakamayaman sa Timog Province at ang akademiko ng Timog Medical College, narito sila. Fernando Santiago, ngayon ang kasunduan sa pagpapakasal sa aming mani dapat kanselado. Ngayon, ikaw kahit ang kuko ng paa ng aming mani ay hindi mo maabot. Mag-anak. Ito ang aming pamanang kayamanan ng pamilya Santiago. Ito ang handog ng Fernando Santiago sa iyo, ayos ba? Ay papa, kahit sa pinakamahirap na panahon ng pamilya, hindi namin ipinagbili, bakit ibibigay sa kanila? Ako at ang mama mo ayaw naming maging pabigat sa iyo. Iniisip lang magpakasal ka at magkaroon ng magandang buhay. Mag-anak. Anong basura yan? Huwag kang magpakita ng kahihiyan sa harap ko, Fernando Santiago. Papa? Ikaw? Anong ginagawa mo? Chumani, sobra ka. Sumalungat ka. Ikaw isang walang kwenta, lakas ng loob mong suntukan ako. Fernando Santiago, may pinakamayaman na sumusuporta sa akin ngayon kapag nagalit sa amin. Parang nagalit sa pinakamayaman. Talaga, Fernando Santiago. Tignan ko kung sino ang hindi dapat galitan. Batang may mainit na ulo. Ang handog ay narito. Ang pinakamayaman sa Timog Province nagbigay ng 10 bahay, 2,000-year reishi, 10 mamahaling sasakyan. Wow.
Napakarami, tatay. Tayo ay magiging mayaman. Okay lang? Ang pamilya ko ay magbabago ngayon. Fernando Santiago, ano pa ang masasabi mo? Sigurado ka ba na para sa iyo ang mga ito? Bingi ba kayo? Hindi para sa amin, para sa isang walang kwenta. Sobrang sakim, sumasamba sa mataas, tumapak sa mahirap. Kung hindi dahil sa hiling ng nanay ko ang pamilya nyo, hindi ko na sana pinaglingkuran. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko. Ako ay magpapawalang bisa sa kasal. Ang taong katulad ni Shumani kahit libre, hindi ko kukunin. Sa tingin ko, ang kayamanan ng pamilya namin ay nakagalit sa iyo. Nabaliw ka at nagsasabi ng ganito. Matagal na naming gustong iwan ka ang masamang kapalaran. Sinasabi ko sa iyo sa huli, huwag kang magpakapit sa amin. Magsisisi ka agad. Sa huli kahit lumuhod kayo sa harap ko, walang mangyayari. Matagal na naming gustong iwan ang walang kwenta. Sa huli, sa tulong ng pinakamayaman, makakahanap ako ng mayaman. Sa huli ako ang hindi niya maabot. Tama. Sa huli ang pamilya natin ay magiging kilala sa Timog bilang kilalang pamilya. Akademisya ng Timog Medical College, si Song Yuji ay humihiling ng pagpupulong. Timog President ng Timog Antiquities Association, si Ye Guanlan ay humihiling ng pagpupulong. Timog pinakamayaman sa Timog si Su Shenxing ay humihiling ng pagpupulong. Hindi ko kayo inabangan ang 3 dakilang tao na dumalo sa pagdiriwang ko ay nagbigay ng karangalan sa akin. Mr. Santiago, Ginoong Fernando, nung nasa ospital ako, masyado kang nagmadali. Hindi ako nakapagpasalamat sa'yo. President, napaka-formal mo. Nagpunta ka pa mismo sa bahay. Ganito pala, si Fernando, kaya niyang gumawa ng magandang bagay. Hindi ako nagulat. Si Fernando, mabait para sa aming pamilya. Ito'y biyaya na ipinagkaloob sa amin. Fernando, bakit hindi mo sinabi sa akin kapag magpakasal kayo? Para bigyan ako ng sorpresa? Ay, Ginoong Fernando. ang pamilya mo talagang kahanga-hanga. Kung ganito, nagpakasal kayo ngayon. Ako, magbibigay ako ng dagdag na regalo. Totoo? Mabuti naman, Fernando. Ikaw talaga ang mabuting manugang ko. Tama na, huwag kang magdrama. Anong oras na? Nagsasalita ka pa ng ganito. Naghiwalay na kami ni Manny. Naghiwalay? Ano? Ano ba talaga ang nangyari? Naghiwalay? May pagkakataon ako. Ay, ang mabuting manugang ko. Nagbibiro lang si Manny sa'yo. Nagka-misunderstand lang. Mahal, magkasundo tayo. Huwag mo na akong intindihin. Ginawa mo ang napakasamang bagay. Sinaktan mo ang tatay ko. Gusto mo pang magpatawad ako? May ganitong bagay, mga tao. Ipasa ang utos ko. I-block ang pamilya. President, magpakitaanawa ka. Ano? ginawa mo ito sa Ginoong Fernando, talagang walang utang na loob. Sige, pupunta ako agad. Ginawa mo ito sa Fernando. Kasalanan mo ito. Ang kalagayan ng nanay mo, ayos na. Ang natitirang bayad sa ospital, dapat mong bayaran agad. Sige, salamat doktor. Saan ko kukunin ang bayad sa ospital? Ayos lang papa, ako ang mag-iisip ng paraan. Ay, masyado akong nagmadali nung araw. Hindi ko nakuha ang numero ng mayaman. Jade Fair. Kung masyadong maingay, baka may masamang mangyari. Mas mabuting isuot na lang. Sa unang pagsubok pa lang, nakakuha na ang daming dekalidad na hadyas. Sa larangang ito, matagal na akong nagtatrabaho dito. Hindi pa ako nakakita ng ganoong tao. Isang henyong biglang sumikat, tol. Ikaw ang tunay na master sa pagpili ng bato. Hindi ako master, unang beses ko lang dito. Tol, magaling ah. Kanina pa sa akin, binili mo ng mura ang mga hilaw na bato. Ngayon, tumaas na ang halaga ng ilang beses. Magkano ang presyo mo? Kukunin ko lahat ng mga bato na ito. Mukhang kailangan kong umalis agad. Basurang bato. Dekalidad na Esmeralda.
Amo, tingin ko yung batong iyon ay maganda. Tol, lahat ito ay basurang bato. Tinapon lang doon. Matagal nang walang bumibili. Amo, ganito. Kukunin ko ang mga batong ito. Palitan natin ng batong iyo. Pwede ba? Mukhang itong batang ito ay isang baguhan na hindi marunong tumingin. Sige, usapang lalaki. Sige, sige. Ilang beses na bang sinabi sa iyo, huwag kang araw-araw na manggulo kay President Ye? Ano ba ang nasa isip mo? Amo, may bumili sa labas ng basurang batong yon. May suot na maskara, mukhang magaling siya. Ano, may bumili ng hilaw na batong iyon? Ang mata ng taong ito at ang tapang ay hindi pangkaraniwan. Hindi ko inaasahang makakita ng ganito sa basurang lugar ng mga bato. Nakahanap ako ng isang kayamanan. Fernando Santiago, anong ginagawa mo dito? Kahit nakamaskara ay nakilala pa rin kita. Pangulong Ye. Tinatakasan mo ako? Hindi ganun kadali. Pangulong Ye, ako... Tatay, ito yung dati kong ipinakilala sa inyo ang boyfriend ko. Ang batang ito si Guanlan, sanay na sa paggawa ng gusto niya. Sinabi niyang boyfriend mo siya. Hindi ibig sabihin ay sang-ayon na rin ako sa iyo. Walang dala-dala tapos magpapakita pa sa magulang? Sinong nagsabing walang dala? Tatay, ito regalo sa iyo ni Fernando Santiago. Hayaan mo na, pwede namang bumili ulit. Hindi ba't basurang bato lang yan na walang bumibili? Nakakahiya namang ihandog. Ito. Pangulong Ye. Ano, nagdesisyon ka na ba? Ikakasal ka ba sa akin o ibibigay ng tatay mo ang kanyang tindahan? Sabi ko na, ang antique shop ng tatay ko ay hindi nagbebenta ng peke. Iyon ang orihinal na batong iyon. Paano napunta sa kanya? Baka... Matandang Pangulong Ye. Ako naman, hindi naman ako taong walang puso. Dahil hiniling ng pamangkin ko na ako ang magbigay ng hustisya. Kaya ngayon, subukan nating maglaro ng isang round ng stone gambling. Kung kayo ang manalo, tapos na ang usapang ito. Ngunit kung kayo ang matalo, ang mga kondisyon ng pamangkin ko ay dapat ninyong tanggapin. Ano sa tingin ninyo? Tito, bakit mo pa ginawa iyon? Kung ang eksperto ay talagang sa gitna ng mga tao, para magamit ko siya. Mas mahalaga pa kaysa sa anumang antique shop. Anong klaseng pustahan? Ang bagay ay isang paninirang puri. Naisip mo na ba? Ang bagong gobernador ng Timog Province ay tao natin, ayaw mong makipagtagisan ngayong araw. Hindi rin kayo makakaalis. Chiyo Chen, napakalakas ng loob mo. Pinunong Tsi. Walang hindi nakakaalam na ikaw ay nagpustahan sa mga bato sa loob ng mga dekada at maraming eksperto sa iyong pangkat. Sa aming mga kakayahan, makakapantay kami sa inyo? Presidente Ye. Walang hindi nakakaalam na ang anak mong babae ay presidente ng Timog Antiquities Association. Isang pangunahing eksperto sa pagkilala ng Antigo sa Daxia. Tama ang sinasabi ninyo, pero huwag kayong magyabang, malakas ang kaklasiko. Makikipagtagisan? Sige, labanan, anong takot? Ang labanan ay 3 round, magpadala ng mga manlalaro, pumili ng mga raw bato sa lugar. Sa kabuuan ng 3 round ang halaga ng mga nabuksan na bato, ang pinakamataas ay mananalo. Fernando Santiago, ikaw ang sumali. Guanlan,
Pinapasali mo siya ang basurang nagdala ng mga basurang bato. Anong gagawin niya? Oo nga, siya ay isang taong hindi kilala. Hindi alam kung marunong sa pustahan sa bato. Napaka-risky. Sige, ako ang mauna. Chiyu-chan? Paano mo pa nagawa yan? Kung may kakayahan kayo, gawin mo rin. Hindi ko kayo hinahadlang. Ang isang malaking sikreto sa pagtaya sa bato ay ang pagtingin sa lichen at python. Ang espesyal na tubig na ito ibuhos mo sa raw stone. Kapag mas marami ang black pattern na nagawa, ibig sabihin mas marami ang lichen at python. Mas malaki ang chance na may jade. Ang pipiliin ko ay ito. Glutinous jade. Ang pipiliin ko ay ito. Ang napili mo ay glutinous jade, maganda na yan. Glutinous jade. Nakakahalaga ng milyon. Tama nga ang sinabi niya. Glutinous jade lang? Mukhang hindi siya ang expert. Mabuti. Tito, huwag masyadong masaya. Glutinous jade din sila. Glutinous jade. Nakakahalaga ng milyon. Talagang ako. Tama ulit ang sinabi niya. Glutinous jade talaga. Paano niya nalaman? Unang round? Tay, susunod na round. Ako sa round na ito. Ano dapat ang pipiliin natin sa round na ito? Pangalawang kaliwa. Tatay, pangalawang kaliwa. Hoy, alam kong gusto mo akong pasayahin. Pero ako hindi mo ako dapat turuan. Napakaluma. May flashlight pa dito nag-iilaw-ilaw. Ang teknik ko ay tinatawag na sound identification. Sa pamamagitan ng kaunting pagkakaiba sa sound wave, malalaman kung aling raw stone may jade. Ang teknik ko tinatawag na pagkilala sa tunog. Sa pamamagitan ng kaunting pagkakaiba sa sound waves ay malalaman kung aling bato may laman. Pinili ko ito. Glass jade. Pinili ko ito. Glass jade na pangalawang klase. Nakakahalaga ng 10,000. Mukhang hindi rin siya. Glass jade. Nagkakahalaga ng 10 milyon. Ito ba ang pagkakaiba sa akin? Presidente Ye, ang pagkakaiba sa halaga natin ay mahigit 10 milyon na. Kapag natalo pa sa susunod, lahat kayo ay talo. Chiyu-chan, huwag kang masyadong magyabang. Mukhang ako mismo ang kailangang umaksyon para mahuli ang eksperto. Amo, ako ang sasali sa laban. Sandali. Sa laban na ito, ako. Tito, bakit kayo mismo ang sasali? Kahit ibigay natin ang laban sa kanila, hindi pa rin sila mananalo. Panoorin mo. Sa laban na ito, hindi madaling manalo. Narinig mo? Ang pagkakataong makita ang teknik ng tito ko sa pagtaya sa bato. Karangalan para sa inyo.
Sino ang minamaliit mo? Ako. Kuya, may teknik sila sa pagtaya sa bato. Wala tayong kahit ano, maliit ang tsansa. Fernando Santiago, ikaw na ang sumali. Kapag pinasali siya ngayon parang pagtanggap ng pagkatalo. Ate, ipapakita ko talaga na mas magaling ako sa batang ito. Ilabas ang mga bato. Ito ang pinag-uusapan na teknik sa pagtaya sa bato, pulang kamay. Pulang kamay, pulang kamay. Pulang kamay sa pamamagitan ng kamay tumitingin sa loob ng batong pang-alahas. Kapag mas maraming berde sa loob, mas maganda ang pagtagos. Ibig sabihin, magiging pulang estado may epektong pang-x-ray din. Nawala na ang teknik na ito, isang teknik na nawala ng ilang dekada. Hindi ko inakala na makikita ko pa ito ngayon. Oh, wala na. Paano natin makakapantay sa kanila? Pipili ko ang isang ito. Bakit? Hindi pa nagpipili? Fernando, kung hindi mo kaya, bumaba ka na. Sino ang nagsabi na hindi ako kaya? Pipili ko ang isang ito. Walang halaga sa merkado pansamantala. Napakagandang berde ng emperador. Nagkakahalaga ng 100 milyon. Batong basura. Walang halaga sa merkado. Ano? Paano nangyari? Presidente Ye, malinaw na ang resulta ng labanan ngayon. Ang tindahan ng tatay mo at ikaw, magiging akin na lahat. Sandali lang. Matandang Presidente Ye, mayroon kami ng teknik sa pagtaya sa bato, hindi talaga patas. Ang tao mo magpadala ng isa pang tao para pumili ng bato para hindi masabihan kami na hindi patas ang pagkapanalo. Fernando Santiago, ikaw na ang umakyat. Kasama. Ano ba talaga ang ininom mo na pampahilo? Pakiusap. Teski, hindi ba nagkamali? Siya ay gusto pumili ng bato sa lugar ng basura? Tingnan mo mismo, siya ay hindi mapagkakatiwalaan talaga. Pipili ko ang isang ito. Pumili ka lang ng kahit anong batong basura. Sa tingin ko, hindi na kailangan buksan. Batong basura walang halaga sa merkado. Aray, binigyan ko kayo ng pagkakataon, hindi kayo mahusay. 2 beses na sunod-sunod nagbukas ng batong basura. Hindi ko pa nakita dati mga taong mahina tulad ninyo. Ano ba ang sinabi ko? Siya ay isang basura lang. 3. 2. Isa. Tingnan agad ang batong pang-alahas. Ito ay... Napakagandang mutant. Berde ng emperador. Ano ba ang tunay na Imperial Green na mutasyon? Ang ganitong klaseng batong mina ay nabubuo lamang sa mga lugar na napakahigpit ang kondisyon, kaya't nabubuo ito. Sa labas ng jade may nakabalot na patong ng lupa at bato. Kapag na-expose sa hangin, saka lang mahuhulog ang panlabas na patong na ito. Kaya naman madali itong mamistulang basurang bato. Talagang sinusubok nito ang galing ng tagasuri. Kung ganon, hindi ba mas mahal pa ito kaysa sa ating Imperial Green?
Sa konserbatibong pagtaya, ito ay 10 beses ng ordinaryong Imperial Green. Fernando Santiago, alam kong kaya mo ito. Hindi ko inaasahan na may laman pala ang batang ito. Presidente Ye. Kami ay tatanggap ng pagkatalo. Tito, paano ka sumuko? Dagdagan pa sila ng isang row na bato. Hindi ito bilang. Tumahimik ka! Ikaw talaga ang may kasalanan dito. Sinabi ko sa'yo na huwag kang pumunta para gambalain si Chairman Ye. Paulit-ulit kang pumupunta. Chairman Ye, ayon sa patakaran, kayo ang nanalo. Kunin nyo ang mga row na batong ito sa orihinal na presyo, pero hindi na kailangang bayaran ang pera. Ituring na lang na ako bilang kapalit ng pamangkin ko ay nagbibigay nito bilang paghingi ng paumanhin. Kung ganun, tatanggapin ko na. Pero hindi ko talaga inakala na ang isang tulad ni Chiyo Kian ay mayroon pang ganoong tiyuhin na makatarungan. Hindi naman. Fernando Santiago, sa'yo na ang lahat ng mga batong ito. Sa akin na. Oo, sa pustahang ito, ikaw talaga ang nanalo. Dapat nga sa'yo ito. O naalala ko, mayroon pa. Ang pamilya Shu ay nagpadala na ng tao para ihatid ang ulo ng Buddha. Nasa akin pa. Sandali lang, magpapadala ako ng tao para ihatid sa'yo. Ayos. Kung ganun, pakisuyo na ipagbili mo ang ulo ng Buddha na yon. May pambayad na sa gamot ni nanay. Ginoong Santiago, malamang kayo ang bumili ng row na bato mula sa basurang lugar. Hoy. Paano mo nalaman? Ang pustahan ay para sa iyo. Ako ay lubos na humanga sa kakayahan ni Fernando Santiago sa pag-appraise. Napakagaling talaga. Malamang makakatulong ka sa akin. O hindi pumunta ka rito. Ano ang gusto mo? Hoy Amutsi. Fernando Santiago ay kasama namin. Huwag mong kunin. Tama, ang talento tulad ni Fernando Santiago ay asawa ng anak ko. Fernando Santiago ay nasa aming panig. Tama ba, Fernando Santiago? Ito, ako, sa totoo lang, ako, may. Fernando Santiago, kung nahihirapan ka. Hehehe, magiging estudyante mo ako. Ano sa tingin mo? Magiging guro mo ako? Tito, bakit mo siya gagawing guro? Siya ay isang hamak lang Tumahimik ka. Alam mo ba ang kakayahan ni Fernando Santiago? Ngayon, naging guro ko siya. Siya ang lolo mo. Lumuhod, tawagin mo siyang lolo. Tatawagin ko siyang Sinye. Sinye. Huwag, hindi ko kayang tanggapin. Yung dahil determinado si Boss Shi, payag na. Ako. Ang galing. Ganoon nga, Master. Sa susunod kung may kailangan ka, utusan mo lang ako. Ay nako, hindi na kailangan. Basta, tulungan mo lang akong ibenta ang mga ito. Walang problema. Pagkatapos kong mabayaran ang 500,000 para sa ospital ng nanay ko, parang walang nabago sa pera ko. Ay, bumaba na naman. Naku! Pare, hindi mo dapat binili yon. Dapat ang binili mo ay yung MCD. Ano ba alam mo, muntik nang bumagsak ang MCD. Huy, tumaas nga talaga ang MCD. Siya si Fernando Santiago. Balita ko, hindi pa nagtatagal sa Jade Fair, tinanggap niya ang panganay ng pamilya Chi bilang estudyante. Talagang hindi pangkaraniwan si Fernando Santiago. Kung maanyayahan natin siya sa kumpanya, baka masolusyonan ang problema ng kumpanya. Kumusta po, G. Santiago? Ako si Jasmine Fernandez. Iniligtas mo ako. Naalala mo pa ba? Ako, syempre naalala ko. Matagal ko nang gustong magpasalamat sa'yo ng harapan. Huwag, wala lang yon. Masyado kang mapagpakumbaba, G. Santiago. Gusto ka ring makilala ng tatay ko. Pwede ka ba na sumama sa akin para makilala siya? Pwede. Oo nga pala. May isa pa akong hiling. Pwede mo ba akong tulungan? Sabihin mo. Gusto kitang gawing eksperto sa stocks ng aming kumpanya.
eksperto sa stocks? Wala akong alam sa stocks. G. Santiago, nakita ko ang lahat kanina. Talagang tiwala ako sa kakayahan mo. Sige, pwede na. May mahalagang meeting ako ngayon. Dumating na si Sir Wang. Tumawag ka sa akin. Tumigil ka. Ako? Ikaw nga, ikaw talaga. Alam mo ba kung anong lugar ito bago ka pumasok? Para mag-apply ako dito. Para mag-apply ka. Ano ang pangalan mo? Fernando Santiago ang pangalan ko. Xiaoleng, tignan mo kung may tao na ganitong pangalan. Wala siya sa listahan. Binata, nagkamali ka ba? Siguro dahil ako ay espesyal na hinayre ni President Su, kaya sa listahan wala ang pangalan ko. Espesyalista? Maghanap ka ng mas magandang dahilan. Anong klaseng tao si President Su? Magkakagusto siya sa katulad mo? Tagapamahala. Tagapamahala. Buksan mo ang mga mata mo. Tignan mo ang mga staff dito. Lahat ay naka-formal attire. Tignan mo ang sarili mo. Ano ang suot mo? Kung hindi alam, akala mo nagpapalimos. Ang suot ko hindi dapat nakakaapekto sa kakayahan ko. Ang lakas ng loob mo. Kung napakagaling mo, ano ang mga nagawa mo dati? Wala akong trabaho dati. Xiaoleng, paalisin mo siya agad ng guard. Siya ay isang siraulo. Mayroon ako dito ang espesyal na kontrata galing sa President Su. Tignan mo. Espesyal na kontrata. Hoy, ikaw. Maniniwala ako sa'yo. Ang mga katulad mong mababang uri ay laging nararapat lamang. Naapakan namin. Ginoong Fernandez, tamang-tama ang pagdating mo. Ang taong ito ay sinasabi na siya ang eksperto na hinire mo. Napakakatawa naman. Paano mo hinire ang ganitong tao? Tama. Siya nga ang eksperto na hiner ko. May problema ka. Ginoong Fernandez, nagkamali ka ba? Hinayre mo ang walang trabaho na tao bilang eksperto? Hindi ba parang ginagago mo kami? Kung hinire ko siya bilang eksperto, may dahilan ako. Anong dahilan? Kahit papaano dapat alam niya ang stock market. Tignan mo ang mukha niya. Baka hindi niya maintindihan ang market index. Isa lang siyang koneksyon na pumasok para makakuha ng trabaho. Tumahimik ka. Kapag nagalit ang mga may koneksyon, magdusa ka sa hinaharap. Naniniwala ako sa kanya. Kahit hindi niya alam yung stock market ngayon, magagawa niya sa hinaharap. Kung lahat kayo ay may lakas para magtalo, mag-isip kayo kung paano malutas ang problema ng kumpanya. Ginoong Fernandez? Kami, mga graduate ng prestigyosong universidad, nagpakahirap para makapasok sa Fernandez Securities. Bakit bibigyan ng oras ang isang baguhan? Alan Bautista, mag-isip ka. Ako ang chairman ng kumpanya. Huwag kang makipag-usap sa kanila. Maaari kong patunayan ngayon. Anong kayabang-yabang mo? Anong ebidensya mo? Sa takong mo ba patutunayan yan? Ito ang Wingda. Tataas na yan agad. Nabangga ka na ba? Tingnan natin kung paano ka makakaraos ngayon. Tingnan mo, nag-limit up na ang Wangda. Isang stock lang yan. Swertihan lang yan. Ito ang telas. Ito ang coffee. Ito ang kainay. Magli-limit up na lahat yan. Mukhang tama ang kutob ko sa'yo. Imposible to. Ginoong Santiago, alin pa ang mga tataas? Pat yung isa, pat to, pat yung ganon. Tataas lahat yan. Ganito. Basta susundin ang hula ko sa loob ng isang buwan, ganito ang gagawin ng mga yan. Tataas. Kung base sa kalkulasyon mo, sa tingin ko kikita pa tayo ng 120 milyon.
Fernando, paano mo ba nagawa yan? Swertihan lang. Ang kita na to, antas na ang pinakamahusay na trader sa industriya. Paano nangyari na sa loob lang ng kalahating oras? Naabot mo na? Imposibleng swerte lang yan. Kaya pala inalok siya bilang eksperto. Kung saan kumpanya man siya, ituturing siyang Diyos at sasambahin. Diyos, tanggapin mo ang pagpupugay ko. Pasensya na sa aming pagiging bastos. Sa susunod, kapag may nakain kayong masarap, huwag nyo kaming kalimutang isama. Alan Bautista, ano pa bang masasabi mo ngayon? Ginoong Santiago, ako ang nagkamali. Sobrang yabang ko. Mali ang pagtingin ko sa'yo. Ako ang may kasalanan, karapat dapat ako dito. Mabuti naman at alam mo. Alan Bautista, paulit-ulit mong ininsulto ang ekspertong kinuha ko. Hindi ko ito palalampasin. Sige na Sir Fernandez, hindi naman ganun kalaki ang problema. Patawarin mo na siya. Dahil kay Ginoong Santiago, ang parusa ko sa'yo, babaan ang ranggo mo ng isang antas at babaan ang sahod mo sa loob ng kalahating taon. Tinatanggap mo ba? Tinatanggap ko. Makinig kayong lahat. Mula ngayon, si Fernando Santiago ay magiging espesyal na panauhin ng Fernandez Securities. Kung may mangahas na bastusin siya, kalaban niya ang kumpanya. Sumunod ka sa akin sandali. Sige. Ito ang dokumento ng paglilipat ng shares ng kumpanya. Napag-usapan na namin ito ng aking ama. Ibibigay sa'yo ang 5% na shares ng kumpanya. Ito, napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. 2 beses mo na akong tinulungan. Karapat-dapat ka nito. Tsaka, hindi ito libre. Kapag naging shareholder ka na ng kumpanya, kailangan mong panagutan ang isang bahagi ng responsibilidad nito. Sa hinaharap, kung may mangyari man, ikaw ang aasahan ko. Sige na nga. Ayos, yan ang gusto kong marinig. Dadalhin kita ngayon para makilala ang aking ama. Nasa bidding siya ngayon dahil dito sobrang busy siya at nahihirapan. Sige. Hoy pare, tumayo ka dyan. Sa mismong pasukan ng parking, nabangga mo pa ang kotse ko. Ito, Magkano kaya ang magagastos dito? 500,000. 500,000? Tol, kahit ibenta mo ako, hindi ako makakabuo ng 500,000. Huwag kang magdahilan. Magbayad ka. Fernando? Fernando Santiago. Rogelio Chua. Anong nangyari? Na-aksidente kong nabangga ang kotse niya. Sobra ang hinihingi niya. 50,000 ang hinihingi niya sa akin. Anong ibig sabihin ng sobrang taas ng hinihingi? Ang kotse ko ay imported. Kahit isang pyesa lang ay mas mahal pa sa halagang yan. 50,000 ay mabait na nga yan. Kunin mo ang pera, bilisan mo. Kung hindi, papapasukin ko sa kulungan. Fernando, tulungan mo ako. Ayokong makulong. Ang kaibigan mo mukhang mahirap. Hindi mukhang makakabayad. Huwag magdaldal, kunin mo ang pera. Huwag mong ipagpaliban ang pagpunta ko sa bidding. Ang taong ito ay kasali sa bidding natin kalaban. Sabi, hindi siya madaling pakiusapan. Mag-ingat tayo. Walang problema, kaya ko siya. Hindi original ang pyesa, 5,000 lang ang halaga. Sabi mo ang headlight ng kotse mo ay 50,000? Sa tingin ko, ang headlight mo ay hindi rin original. Pinakamataas na halaga, 5,000. Pinakamataas na halaga, 5,000. Paano niya nalaman? Ang pyesa kong ito ay hindi orihinal. Kung wala kang alam, huwag kang magsalita ng walang basihan. Kung may kakayahan ka, magpakita ka ng ebidensya. Malamang di mo nga kilala ang logo ng kotse. Nandito ka pa nagsasabi ng kung ano-ano. Sa ganitong sitwasyon, talagang mahirap patunayan kaagad kung totoo o peke. Fernando Santiago, magsisimula na ang bidding. Kung hindi, ako muna ang sasagot sa pera ng kaibigan mo. Pagkatapos, kayo na lang ang mag-usap. Okay lang, may paraan ako. Ganito,
Handa ka bang makipagpustahan sa akin? Sakto, pupunta ka rin sa bidding. Kung sa bidding matatalo mo ako, bigyan kita agad ng 500,000 piso. Pero kung ikaw ang matalo, kalimutan na lang natin ang nangyari. Hayaan mo na yon. Ano? Ang pusta ni Fernando Santiago parang malaki-laki. 50,000. Hindi ko kayang ipunin yon. Paano mo nabigay sa kanya agad-agad? May 50,000 ako at siguradong matatalo siya. Ikaw pa pupunta sa bidding? Sino ang maniniwala? Ako baka hindi mo talaga kilala pero ang kasama ko rito si Mr. Fernandez ng Fernandez Securities. Hindi mo rin kilala. Ang lakas ng loob mo. Alam mo ba sa likod ko pandaigdigang konsorsyum negosyanteng magnate na si Lester? Hindi siya nagkamali sa investments niya. Kahit ang pinakamayaman sa Timog, karapat-dapat lang magdala ng sapatos niya. Magsisi ka na habang maaga pa. Tigilan mo pustahan o hindi. Pustahan, kasalanan mo to. Tatay. Nandito Fernando Santiago. Oy, Fernando Santiago. Mabilis kang umalis noong huli. Hindi ako nakapagpasalamat ng maayos. Hindi po, Mr. Fernandez. Salamat sa tiwala niyo, Mr. Fernandez, at binigay pa ang shares. Sinabi sa akin ni Xueheng, tinulungan mo ang kumpanya, karapat-dapat mo ang lahat ng to. Fernando Santiago, maganda ang tingin ko sa'yo. Kung ganito ang tiwala niyo sa akin, Mr. Fernandez, may hiling ako. Anong hiling? Ang bidding ngayon. Pwede mo ba ipasa sa akin? Ang bidding ngayong araw na ito. Pwede bang ako ang bahala? Fernando, alam kong magaling ka. Pero ang bidding ngayong araw, napakahalaga nito para sa atin. Ang hiling mong ito, nakakapag-alangan ako. Sir, simple lang naman talaga. Hindi mo kailangang mag-effort ng husto. Kailangan lang ng konting kooperasyon sa akin. Kaya ko talagang panalunin para sa inyo ang bidding na ito. Pa, ang mga sinabi ni Fernando, hindi pa naman siya nagkakamali. Pagbigyan mo na siya ngayon. Sige. Kung gayon, ang bidding ngayong araw, ipagkakatiwala ko na sa'yo. Sige. Sir, dumating na po kayo. Kumusta na ang preparasyon? Siguradong sigurado. Pero, may isang nagmamagaling. Gusto kang hamunin. Nangahas pang makipagpustahan sa akin na mananalo siya sa bidding na ito. Sila iyon. Narinig ko, gustong makipagkompetensya rin ni Ginong Su para sa lote na ito. Huwag kang mag-ambisyon. Huwag kang magsalita ng maaga, hindi pa tapos ang laban. Tama. Sino naman siya? Siya ay isang taong hindi kayang magbayad ng gastos sa pag-aayos ng kotse. Siya ang nagsabing hahamon sa inyo. Unang beses ko siyang makita ng taong kasing tiwasa mo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano dinudurog ang mga langgam. Wala nang problema. Ang binagong bid isumite muli. Sige. Sigurado ako kung mananalo ka sa bidding na ito, agad kang magiging bagong bituin sa negosyo ng buong Timog. Huwag po kayong mag-alala, ang disenyo namin ay pantay-pantay sa mga disenyo sa buong mundo. Ang proposal ay pinag-isipan at pinaghusay ng maraming beses, pinagkalkula ng maraming beses. Ang pagwawagi sa bidding ay walang problema talaga. Hindi ako nakikinig sa mga magandang salita. Ang gusto ko lang ay resulta. Opo. Magandang araw po sa mga ebaluador. Magandang araw po sa lahat. Nakita naman po ninyo,
na yun ng Lydia ay may malaking potensyal para sa pagunlad. At nagdesisyon kami na gamitin ang beam technology para bawasan ang tagal ng proyekto, para bawasan ang gastos. Tignan ninyo ito at ito. Okay, ang mga ito ay ang plano namin. Maraming salamat po. Ang potensyal sa pagpapaunlad ng lupang ito alam naman ng lahat. Pero ang problema sa pagpapaunlad nito ay wala sa teknolohiya, kundi sa hirap ng pag-aayos ng lupa. Ang budget para dito kung mas mababa sa 10 milyon. Magiging kulang ang pagtansya sa panganib, sa huli ang buong proyekto ay mahihirapang magpatuloy. 10 milyon. Dito sa parteng ito, ang budget namin sa bid ay eksaktong 780,000. Hindi naman siguro ganun kasakto. Tingnan ninyo. Plano naming ilagay ang 100 milyong budget sa pag-aayos ng lupa at magtayo ng isang green at sustainable na parke. Sa pamamagitan ng pangmatagalang benepisyo para maipamahagi ang gastos, ang paglago ng compound interest sa hinaharap ay magiging mas malaki ang gastos. 100 milyon. Alam mo ba kung gaano katagal bago mabawi ang 100 milyong ilalagay mo dito? Sa loob ng 1 hanggang 3 taon, kahit mahirap mabawi ang puhunan, pero sa loob ng 3 hanggang 5 taon, maaaring magkaroon ng kita na exponential ang paglago. Katawa-tawa. Nagawa mo na ba ng bid hindi magwo-work ang planong ito? Maaari bang maitatag ito hindi ikaw ang magdedesisyon? Ang mga hurado ang may huling pasya. Sa tingin ko, hindi na kailangan pang magdesisyon, talo na kayo. Kayong isang walang kwentang tao ang ginawa ninyong front. Ngayong pagkakataon, ang Fernandez Group ninyo ay lubos na mapapahiya. Tahimik. I-anunsyo na ang resulta. Inihahayag ko. Ang nanalo sa bidding na ito ay Fernandez Group. Ito. Fernando Santiago. Tama nga ang hinala namin sa iyo. Nakuha mo na, Fernando Santiago, ang galing mo. Nagkakamali ba kayo? Walang pagkakamali. Ang proposal ng Fernandez Group sa feasibility at completeness ay mas nangunguna. Ang mahalaga, mas mababa ang presyo nila. Imposible. Ang geological processing pa lang nila ay 100 milyon na. Paano nangyari na mas mababa pa ang presyo nila kaysa sa amin? Oo. Ang aming bid ay kinumpute ng pandaigdigang first class na team, kaya walang pagkatalo. Talagang kayo ang nag-favor sa kanila. Sumunod sa resulta ng laban, ngayon kami ang nanalo, hindi kayo pwedeng hindi tumanggap. Tama, si Mr. Lee ay kilala sa buong mundo. Kung ito ay kumalat, baka hindi maganda. Ang dahilan kung bakit ako nakarating sa ganitong punto ay dahil hindi ako nagpapatalo. Mga panelist, hindi ako sumasang-ayon sa resulta. Ayon sa patakaran, ang dokumento ay dapat ilabas pagkatapos ng bidding. Dahil hindi kayo naniniwala, kunin ninyo at tingnan. Paano ito posible? Ano ang nangyari? Maliban sa pangunahing budget, lahat ng kanilang presyo ay eksaktong mas mababa ng kaunti sa amin. Paano talaga nila ginawa ito? Hindi ba kayo kanina ang ingay-ingay nyo? Bakit ngayon wala na kayong masabi? Paano mo to ginawa? Hindi ba't sigurado ka? Hindi ko rin alam. Siguro, may nagkamali. Tanggal ka na. Ginoong Lee, aksidente lang to, pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ginoong Lee! Ginoong Lee! Ramon Gabriel.
Dahil nanalo kami sa pustahan, yung 500,000 hindi na namin babayaran. At mula ngayon, huwag mo nang guluhin ang tropa ko. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi mo kakayanin. Ang galing mo, minamaliit kita. Tabi! Fernando Santiago, ang galing mo kanina. Iniligtas mo ako. Mula ngayon para nakitang pangalawang magulang Rogelio Chua. Ano ba yan, sa ating dalawa kahit hindi kita iligtas, ganun pa rin yan. Salamat, amo. Ano ba ang karapatan ko si Su Shenxing na makilala ang isang tulad mo? Fernando Santiago, pagpapala namin ang makilala ka. Tay, tungkol kay Fernando Santiago, malaking tulong ulit ang ginawa niya sa atin. Paano kaya natin siya pasasalamatan? Ano kaya ang maibabalik ko sa kanya? Fernando Santiago, ano sa palagay mo ang anak kong babae? Siya ang buhay ko. Tay, huwag kang magbiro. Ginoong Santiago, Di ko inaasahang may makakatalo kay Lester, ang henyo sa negosyo, dito sa Timog. Ngayon ko lang naranasan ito. Sana ay mabigyan ng pagkakataon na makipagtulungan kay Ginoong Santiago. Sana'y bigyan ninyo kami ng karangalan. Huwag sana ninyo ituring na maliit ang aming kompanya. Hindi. mga ginang at ginoo. Kung gusto ninyong makipagtulungan, walang problema. Pero si Fernando Santiago ay magiging manugang ko. Hindi ninyo siya maagaw. Hindi ko sinang-ayunan yan. Bakit? Ayaw mo ba sa akin? Hindi yon. So pumayag ka na? Pero ako pa. Pagbati sa inyong dalawa sa pag-iisang dibdib. Talagang napakaganda nito. Rogelio Chua. Ang bagong bituin na Fernando Santiago na tumalo sa business legend Lister ay nagtatag ng investment company kamakailan. Sa loob lang ng isang buwan, nakalikom siya ng 40 billion pesos. Naging pinakamayaman sa Timog. 40 billion pesos pinakamayaman sa Timog. Hindi ko inakala na ang walang kwenta ay may pag-asa pa. Noong nakikita ko kang palaging kasama si Fernando Santiago, nakakuha ka ng kahit ano. Ngayon, siya ay naging mataas na pinuno. Ikaw? Tignan mo ang sarili mo, walang kwenta. Kung hindi ka makahanap ng trabaho, lumayas ka sa bahay. Nakatira lang dito at kinain ng mga pagkain. Sige, alis ako. Ayaw ko rin talaga dito sa bahay. Ikaw? Sir Fernando, ang pabrika namin ay matagal na. Sa teknolohiya o karanasan, walang problema. Kapag nag-invest ka, agad kang magiging bagong tagapamahala ng pabrika. Abala ako ngayon, usap tayo mamaya. Sandali lang. Titingnan ko itong resume. Itong resume na ito para itapon. Nitong mga nakaraang araw, abala ako sa mga bagay sa kumpanya. Naalala ko Rogelio Chua, walang problema kung gusto mo na mag-invest ako sa pabrika ninyo. Pero may isang kondisyon lang. Sabihin mo. Kunin mo siya, pasok mo siya dito. Walang problema, sigurado walang problema. Hindi mo na sasabihin sa Rogelio Chua. Bigyan siya ng sorpresa pagdating ng panahon. Rogelio Chua, halika rito. Ito ang bagong empleyado. Magkasama na kayo sa trabaho mula ngayon. Kilalanin ninyo siya. Kamusta kayo? Ako ang bagong empleyado. Ako si Rogelio Chua. Magkasama na tayo sa trabaho mula ngayon. Kung may mga bagay na hindi ko magawa ng maayos, sana ipagpasensyahan ninyo ako. Baguhan! Gawin mo lahat ng trabaho namin. Anong hinihintay mo? Simulan mo! Kuya, ang mga equipment, hindi ko talaga nagamit yon. Kaya mauna ka, turuan mo ako. Matagal na rin. Wala kang alam, tanga. Paano ka nakapasok? Mga makasama, lahat kami dumaan sa hirap para magkaroon ng teknik. Wala kang alam? Hindi ba't parang nakaupo lang sa pwesto, walang ambag? Hindi talaga ako nag-aral ng ganito. Bigyan niyo ako ng panahon. Mabilis ko lang matutunan yan. Maganda ang pangarap mo. Mula ngayon, hindi mo na dapat hawakan kahit robot. Linisin ang CR, mas bagay yan sa tungtanga.
Pambabastos naman ang ginagawa ninyo. I-report ko kayo. Magpakabait ka. Kung hindi, pwede naming gawing hindi ka makapag-stay dito. Hayaan na. Mahirap nang makahanap ng trabaho. Tiisin na lang. Ngayon ay welcoming ceremony para sa bagong tagapamahala ng planta. Siguraduhing malinis ang CR. Para maganda ang impression sa bagong tagapamahala ng planta. Grabe kayo. Pasensya na, punasan mo. Mamaya Rogelio Chua kapag nakatanggap ng malaking gift na ito, siguradong masaya siya. Huwag kang magalit. Para ipakita ang aming paghingi ng pasensya, bibigyan ka namin ng pagkakataon para magpakita. Pumunta ka sa opisina ng direktor. Kunin mo ang kahon sa ibabaw ng mesa niya. Gagamitin sa welcoming ceremony mamaya. Gusto mo na naman akong lokohin. Hindi naman. Kung hindi ka pupunta, ako ang pupunta. Sige. Ako na. Ikaw, Rogelio Chua, ano ba ang problema mo? Ito ay para sa gift na ibibigay ni Ricardo Villanueva sa bagong tagapamahala ng planta. Ikaw, Rogelio Chua, ano ba ang nangyari? Ito ay para kay Ricardo Villanueva regalo para sa bagong hepe ng pabrika. Malaking problema ang ginawa mo. Ikaw ang unang bumitaw. Hoy, nakita ng lahat siya ang bumitaw. Oo nga. Inaakusahan ninyo ako. Mag-usap tayo ng maayos. Anong ibig mong sabihin sa inaakusahan? Pagdating ni Ricardo Villanueva, aminin mo na lang ang pagkakamali mo. Sabihin mo hindi mo kaya ang trabahong ito. Lalabanan ko kayo. Ano ka ba? Hinampas mo ako. Ang bagong pinakamayaman si Fernando Santiago ay matalik kong kaibigan. Kapag nalaman nila na ginaganito ninyo ako, wawakwak kayo. Matalik mong kaibigan ang pinakamayaman? Sino ang maniniwala? Kung totoo, hindi ka sana napunta sa ganitong kalagayan. Hahaha, nababaliw ka na yata. Ngayon kahit na sino pa ang sinasabi mong mayaman mong kaibigan, kahit na ang Diyos pa ang dumating dito, ako pa rin ang masusunod. Bakit mo ganun sabihin ng kaibigan ko? Suntukin ninyo. Rogelio Chua. Rogelio Chua. Fernando Santiago, anong ginagawa mo rito? Ano ba yan? Ricardo Villanueva, nabasag ito ng bagong salta. Regalo mo para sa bagong plant manager. Kaya pinagalitan lang namin siya. Malinaw na pinagtripan ninyo ako. Pinaglinis ninyo ako ng CR. Tapos binuhusan pa ako ng tubig. Ano? Ricardo Villanueva, ganito ba ang ugali sa pabrika ninyo? Hindi po, Sir Fernando. Ano ba ang nangyayari sa inyo? Mag-apologize kayo agad. Bakit kami magsasorry sa kanya? Isang tanga lang yan na pumasok dahil sa pera. Wala namang masama na turuan siya ng leksyon. Tumahimik ka. Tama, pumasok siya dahil sa pera. Pero kung hindi siya pumasok, hindi ako mag-i-invest sa pabrika ninyo. Siya ang bagong plant manager ninyo. Siya ang bagong manager. Ha? Kayong mga tinira ninyo ang malaking pagkakataon. Pero sa tingin ko, hindi na kailangang mag-invest dito. Ricardo Villanueva, kalimutan na natin ito. Sir Fernando, ako po, kasalanan ko po. Hindi ko naayos ang mga tauhan ko. Bigyan ninyo po kami ng isa pang pagkakataon. Paalisin ko silang lahat. Ako si Ginong Fernando. Kasalanan ko, hindi ko naayos ang mga tauhan ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Papaalisin ko silang lahat. Hindi na kailangan tatawag sa iyo ang abogado. Tara na. Ginong Fernando. Ginong Fernando. Ginong Fernando. Ginong Ricardo, pag-isipan mo ulit. Lahat kayo, umalis na. Kami. Ay! Sus.
Ito ang bagong opisina na binili mo. Oh, Hindi nakakagulat, ikaw ang bagong pinakamayaman sa Timog. Kaibigan, nakikinabang din ako. tingnan mo, iyon ang magiging opisina mo sa hinaharap. Ah, ito, totoo ba? Paano naging peke? Napagdesisyonan ko na. Sa hinaharap, balak kitang pamahalaan ang kumpanya para sa akin. Kaibigan, kapag may pera ka, talagang isinasama mo ako kumita. Hindi na ako nakikipag-ugnayan sa pamilya ko. Sa hinaharap, ikaw na lang ang natitirang pamilya ko. Ako si Fernando Santiago, laging nasa likuran mo para sumuporta. Tara na. Nanay, kapag gumaling ka na sa sakit mo, makakatira ka na sa malaking bahay na binili ko. Sige, ako na. Matagal ka ng abala. Nanay. 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 Matinding cerebral infarction. Doktor, doktor. Anong nangyayari? Ang nanay ko may problema sa ugat ng dugo, acute stroke sa utak, kailangan maoperahan agad. Tiningnan na namin ang scan ng nanay mo. Wala namang malaking problema, hindi kailangan ng operasyon. Hindi. Ang baradong parte sa nanay ko ay nasa posterior cerebral artery. Nakatago ito, kaya hindi nakita sa eksaminasyon. Ako ang doktor dito o ikaw ang doktor? Anong problema? Hindi. Fernando Santiago. Dr. Song, acute cerebral infarction ang nanay ko. Kailangan maoperahan agad. Ito ang report. Tiningnan ko, wala namang problema. Malamang galing lang yan sa maling pagre-research niya sa internet. Hayaan mo na sa akin ito. Naniniwala ako sa'yo. Huwag kang mag-alala, ako ang mag-ooperate sa nanay mo. Ang baradong parte sa nanay ko ay nasa dissection ng posterior cerebral artery. Malalim ang sugat. Nakatago ito. Baka kailangan lagyan ng stent. Sige, naintindihan ko na. Kumusta na ang nanay ko? Matagumpay ang operasyon. Tulad ng sinabi mo, may bara nga sa posterior cerebral artery. Naglagay na ako ng stent. Huwag kang mag-alala. Pagkalabas ng nanay mo sa ospital, magpahinga muna siya ng matagal. Magpa-check up ng regular. Wala nang malaking problema. Salamat. Salamat, Doc. Salamat. Anong pasasalamatan mo sa akin? Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makikita ang problema. Nagkataon lang na nakita ko. Kayo ang professional. Huwag kayong magpakumbaba. Matagal ko nang napansin na may pambihirang talino ka sa medisina. Kaming mga doktor dito, nahihiya kaming lahat. Sobra naman ang papuri ninyo, Doc Song. Seryoso ako. Ang aming Timog Medical College nangangailangan ng tulad mong talento. Gusto mo bang sumali sa amin? Gusto mo bang sumali sa amin? Ako. Hindi ako nag-aral ng medisina. Makakatulong ba ako kahit walang alam sa gamot? Hindi mo kailangang gumawa mismo. Magiging consultant mo lang kami. Magbigay lang ng payo, mag-suggest lang ng mga ideya. Ako hindi ako sigurado kung makakatulong ako. Ang pagpunta mo lang ay sapat na. Sige, para lang itong pagpapahalaga sa iyo. Sa pagligtas mo sa nanay ko. Tutulungan ko kayong tumingin. Ipakilala, siya si Enrique Di Magiba, ang direktor ng aming Research Institute. Direktor Di Magiba, siya ang sinabi ko sa iyo dati. Fernando Santiago, Direktor Di Magiba. Ako si Fernando Santiago. Sa laboratorio, ang mga eksperto pinakamahusay sa medisina. Hindi basta-basta ang mga tao makakapasok dito. Ipapakilala ko sa iyo. Ito ang aming laboratorio. Kasalukuyang nag-aaral kami ng bagong targeted drug para sa cancer. Kapag natapos ang pag-aaral, makakagamot ng sakit ng maraming tao. Ah, napakahalaga nito. Ganito ang sinasabi pero nahinto ang pag-aaral. Ang formula, hindi alam kung saan ang problema. Ang gamot na ginawa, hindi lang walang epekto, pero may konting toxicity. Nagtagal kami ng 3 taon pero walang pagpunlad. Ito ang huling synthesis ng gamot. Hindi dapat ibigay sa kanya. Huwag mo siyang bigyan.
Profesor, pinapasok ko siya dito. Iyon na ang huling pasensya ko. Bilang isang mananaliksik, paano ka naging napakapabaya? Kung maapektuhan niya ang reagent, anong gagawin kung masira ang resulta ng eksperimento? Direktor Enrique Di Magiba, may dahilan kung bakit ginawa kong consultant si Fernando Santiago. May dahilan talaga. Nakapagligtas na siya ng buhay dati. Sigurado ako walang problema sa kanya. Anong basihan mo para maggarantiya? Isang taong walang alam sa medisina, paano siya magiging consultant? Parang ginagago mo lang ba ang eksperimentong ito? 3 taon nang natigil ang proyekto natin. Mauubos na ang espesyal na pondo. Hayaan mo siyang subukan. Baka sakali masolusyonan niya ang problema natin ngayon. Katawa-tawa. Ang pinakamahuhusay na eksperto sa medisina, 3 taon nang hindi masolusyunan, paano masosolusyonan ng isang taong walang alam? Nagpapabaya ba kami? Hoy, sige, huwag kang mag-alala. Ang mahalaga ay masolusyonan ang problema. Kung hindi, Doc, patingin muna sa akin. Sige. Huwag kang mag-asa. Huwag mong hawakan ang gamot na ito. Sige, hindi ko hahawakan. Titingin lang ako, huwag kang mag-alala. Nakakalasong synthetic na gamot. May lason nga pala sa gamot. Hindi nakakalasong synthetic na gamot. Nakakalasong synthetic na gamot. Dito pala nagmula ang problema. Nakalalasong sintetikong gamot. Ayan pala ang may sira. Enrique Di Magiba, may problema yung reagent mo. Idinagdag mo yung reagent na ito sa gamot sa proseso ng synthesis. Magkakaroon ng chemical reaction kaya naging nakakalason ang huling produkto. Nagbibiro ka ba? Ano ba ang komposisyon ng gamot na to? Ni hindi mo alam. Paano? Sa pagtingin lang. Alam mo na kung saan ang problema. Enrique Di Magiba, palitan mo yung reagent. Subukan ulit, malalaman natin. Akala mo talaga eksperto ka na? Ikaw ba ang may karapatang mag-utos dito? Ano yung reagent na yun? Pampreserbang sangkap. Gumamit ng preservative na iba ang komposisyon. Tingnan natin ang huling resulta. Sige. Professor Song, paano mo napaniwalaan ang sinabi niya? Problema na hindi namin nasolusyonan sa loob ng 3 taon. Paano niya nasolusyonan sa isang tingin lang? Enrique Di Magiba, subukan natin. Para sa atin, wala namang mawawala. Bakit lagi kang may kinikilingan? Nagkaroon ng aktibidad ang gamot. Nagtagumpay tayo. Talaga? Nagtagumpay. Patingin. Fernando Santiago, malaking tulong mo talaga. Totoo pala, problema na hindi namin nasolusyonan sa loob ng 3 taon. Nasolusyonan niya sa isang salita lang. Talaga bang itong lalaking ito ay may tinatagong kakayahan? Kung magiging matagumpay ang paglabas ng gamot na ito, ikaw ang pinakamalaking bayani. Ay, hindi. Ano bang pinakamalaking bayani? Tumulong lang ako ng kaunti. Napakahalaga ng pananaliksik ninyo. Yamang kulang na kulang kayo sa pondo sa pananaliksik. Mamumuhunan ako ng 50 bilyon. Para sa hinaharap, hindi na kayo mag-aalala tungkol sa pondo. Ang ganda! Sa ganitong paraan, ang aming pananaliksik sa gamot ay mas mapapabilis din. 50 bilyon? Ginoong Profesor, sino ba talaga itong si Ginoong Santiago na inanyayahan mo? Enrique Di Magiba, huwag ka nang magpakababad sa laboratorio buong araw. Dapat mong basahin ang balita. Si Fernando Santiago ang bagong pinakamayaman ngayon sa Timog. Ang pinakamayaman sa Timog? Paumanhin po, Ginoong Santiago, ako'y nagkamali at hindi kita nakilala. Paumanhin, nagkamali ako kanina. Hindi. Enrique Di Magiba, para rin naman sa ikabubuti ng eksperimento. Hindi ko inaasahang napakabait mo, Ginoong Santiago. Nahihiya talaga ako. Ganito na lang, Ginoong Santiago. Ang ahensya para sa gamot na ito, ibibigay ko ng buo sa iyo. Sa ganitong paraan, magiging kapalit ito ng iyong pamumuhunan. Ayos. Maraming salamat po. Ay, salamat. Hindi ko inakala, ang 50 bilyon na puhunan mo sa instituto na doble ng 4 na beses ang kinita, ngayon nag-aagawan ang mga pabrika ng gamot sa ibang bansa na makipagtulungan sa atin. Ang sarap talaga.
Ikaw, kapag dumating na ang panahon, Hoy, Ikaw si Fernando Santiago. ako nga, May nag-alok ng malaking halaga para bilhin ang formula ng targeted drug na hawak mo. Usap tayo. kung dahil ito sa bagay na yon, wala tayong pag-uusapan. Ano ang ibig sabihin ninyo? Wala pang hindi ko nagagawa sa negosyo. Diretso lang, magbigay ng halaga. Siya ang nakakatakot na pinuno ng Tor Sindikato. Siya ang nakakatakot na pinuno ng Tor Syndicate, Darius Sandoval. Narinig ko sa iba, hindi siya madaling kalaban. Hindi kami magbibili. Umalis kayo. Maaari kong panatilihin ang karapatan ninyo sa pagiging ahente. Ang hati ay kayo ang magdedetermina. Hindi ako naghihirap sa pera, pero kung ibibenta ko ang formula sa inyo, hindi na makabili ang mga ordinaryong tao ng gamot na ito. May malasakit pa sa publiko si Mr. Santiago. Pag-isipan mo ulit habang ako ay nakikipag-usap pa ng maayos. Pag-isipan mo pa ng mabuti habang mabait pa ako. Maging listo ka. Huwag mong sayangin ang oras ng lahat. Sabihin mo sa kanila, pwede na silang kumilos. Si Fernando Santiago ay hindi basta-basta. Marami siyang koneksyon sa Timog. Kung tayo'y magmamadali, baka magdulot ito ng maraming problema. Isa lang siyang biglang yaman. Tulad ng kanyang klase, hindi ba marami na tayong hinawakan? Akala mo ba natatakot ako sa kanya? Mas mabuti ang iwasan ang problema. Nalaman ko na. Resipe, nasa kanyang kahadeyero sa bahay. Kaya ipadala muna si Leonardo Villacorta para subukan ang sitwasyon sa kanyang bahay. Oh, Tol, bata ka pa. Bakit naglinis ka rin? anong pakialam mo? Wala akong choice. Maaga namatay ang mga magulang ko. Isa akong orphan. 3 trabaho ang ginagawa ko sa isang araw. Ay, ang sad nga. Malapit na matapos ang linis ko dito. Pupunta na ako sa kabilang room. Ay, ang sipag talaga ng binata. Anong ginagawa mo? Naglinis. Ay, Ate, Oh? sa'yo ba ito? Hindi akin yan. Hindi talaga? Pasensya na, nagkamali ako. Bye. Salamat. May pampatulog sa tubig. hoy, huwag mong inumin. Ay nako, Doc, okay ka lang? Okay lang ako. Akala ko kung ano na ang gagawin nila. Pero ganun lang pala. Ang init. Fernando. Ang init na ako. Ito hindi ba ito pampatulog? Bakit ganito ang epekto? Dr. Song, nadrog ka, gising ka, gising. Rogelio Chua, dalhin mo ang tao mo rito, dalhin mo ang tao. Naghanap ng formula?
Paano mo? Hindi ba dapat kasama mo Dr. Song sa paglalandian? Akala mo hindi ko malutas ang mga simpleng plano nyo? Huwag kang gumalaw. Lumayo ka. Wow, may maganda. Hindi ko inakala ang pinakamahusay na hitman na punta sa kamay mo. Hindi ba isang biglang yaman ka? Paano mo nalaman ang martial arts? Marami pa kayong hindi alam tungkol sa akin. Marami pa dalhin siya. Nasaan ang babae? Tanga ka. Talagang wala. Aba, sa harap ng maganda na Dr. Song nakapagpigil ka pa Fernando Santiago, matibay ang pagpipigil mo. Ako? Ano ang nangyari sa akin? Ikaw, nakainom ka ng pampatulog kanina. Ako? Wala akong ginawa, di ba? Wala. Halos kinain mo na si Fernando Santiago. Ganun ba kapansin-pansin? Tumahimik. Pero kanina sobrang mayabang sila. Dapat ba bigyan natin sila ng aral? Patayin natin ang manok para takot ang mga unggoy. Bigyan natin siya ng sampal. Bigo ang misyon. Dinala ni Fernando Santiago ang tao sa presinto. Nagbabala pa siya na maghintay ka lang. Ano? Kahit si Leonardo Villacorta ay nabigo. Ngayon, ano na ang gagawin natin? Kung ganun, tuloy-tuloy na lang. Sasabihin ko sa inyo, pagdating ni Fernando Santiago, wala na kayo. Hindi niya nga kayang iligtas ang sarili niya. Magdasal na lang kayo para sa inyo. Ay! Puta. Dito na siguro. Fernando Santiago. Fernando Santiago. Bakit kayo nandito? Narinig namin na nag-isa kang umalis. Nag-aalala kami sa'yo. Sino ang nagsabi sa inyo na nandito ako? Bilis, bumaba ka. Delikado ito, kaming dalawa. Hindi namin kayang panoorin lang na mag-isa kang pumasok. Tama. Sige, sumunod kayong dalawa sa akin. Talagang huwag kayong mag-iisa at gumala. Pwede bang pangako mo sa akin? Sige. Sumunod sa akin. Hulihin siya. Fernando Santiago. Bitawan. Huwag. Fernando Santiago. Fernando Santiago. Nagkita ulit tayo. Ikaw naman. Taos puso akong nakikipag-usap sa'yo para sa partnership. Ayaw mo pa, nagkagulo pa tayo. Lahat hindi na masaya. Mukhang wala ka nang magawa, kaya mo ginawa to. Pinapayuhan kitang huwag kang magsisisi. Ikaw na lang ang magsabi niyan sa sarili. Hoy tol, ang swerte mo sa babae ha. 3 babae, lahat nag-aalala sa'yo. Ay, hindi ko alam kung mag-aalala ka rin para sa 3 babaeng to. Hoy, maganda ang katawan. Pakawalan mo sila. Kapag nahuli kita, gugutay-gutayin kita hanggang maging pira-piraso. Bungis-ngis. Gusto ko talaga yung maanghang. Tigil, pakawalan mo sila. Ang gusto mo lang naman ay ang formula, di ba? Aba. Nagbago na ang isip mo? Fernando Santiago, huwag mong ibigay sa kanya ang formula. Tumahimik ka. May karapatan ka bang magsalita dito? Mamaya, ikaw ang unahin kong patayin. Pakawalan mo muna silang lahat. Ginong Santiago, linawin mo. Ngayon, hindi ikaw ang may karapatan para makipagnegosasyon sa akin. Ikaw mismo, delikado ka na. Ang auxiliary function ng mata ng tagos. Ang lakas pala.
Paano mo ginawa yon? Anong ginagawa mo? Sige. Sinabi ko sa'yo, huwag kang magsisisi. Fernando Santiago, hindi ko inakala na may ganitong galing ka na ipatumba mo pati si Dario Sandoval. Hindi ko inakala sa pang-araw-araw parang mahina ka pero kapag nakikipag-away astig ka. Si Fernando Santiago sa amin talagang magaling pero hindi lang niya ipinapakita palagi. Fernando Santiago, naging sayo na? Bakit hindi ko alam? Tama. Fernando Santiago, kailan mo pa tatanggapin na nobya mo ako? Pag-iisipan ko. Kung hindi mo siya gusto, ako ay Pag-iisipan ko pa. Kung pwede. Isipin mo ako. Naisip ko na pare. Ang problema mo, hatiin mo sa akin. Hoy, si Dario Sandoval, ha? Habulin. Sa tulong ni G. Fernando Santiago na igupo ng mga kinauukulang ahensya ang Tor Syndicate, si Fernando Santiago ay ginawaran ng pinakamataas na medalya ng karangalan. Ngayon, ang mga kinatawan mula sa 3 pangunahing industriya ay magbibigay galang sa pinakamayaman. Nandyan na sila. Hoy, Amusu! 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 Magsalita ka naman! Amusu! Amusu? Amochi, sagutin mo naman. Amusu, magsalita ka naman. Sagutin mo naman. Amusu. Amusu, magsalita ka naman. Amusu, sagutin mo naman. Amusu. Fernando Santiago. Kumpleto na ang lahat. Fernando Santiago, ako, Fern. Sir Rogelio, ayaw pa ring tumulong sa negosyo si Mr. Fernando Santiago. Napakalaki ng sitwasyon. Paano ko ito haharapin mag-isa? Puntahan mo ulit siya. Kung ayaw pa rin niyang tumulong, puntahan mo siya buwan-buwan, araw-arawin mo. Opo. Alam naman ng lahat, sikat na negosyante si Sir Rogelio. Napakagaling niya pero nagpapakumbaba pa rin kay Mr. Fernando Santiago. Palagi siyang pinapapunta roon. May pagkakamali naman talaga tayong lahat. Sa tingin ko, si Mr. Fernando Santiago, isang manggagaway lang yan. Ano yung pinag-uusapan ninyo? Si Sir Rogelio. Sasabihin ko sa inyo, kung bakit ako si Rogelio Chua ay naging matagumpay dahil yon sa isang tao, kay Mr. Fernando Santiago. Kapag narinig ko pa ulit ang ganyang usapan, huwag na kayong pumasok. Lumabas kayo. Checkmate. Ay, hindi ko napansin. Pwede bang bawiin? Walang bawian sa chess. Ay, Lolo, hindi sulit ang pagbawi mo. Dapat dito tumalo ng kabayo mo. Hoy bata, huwag kang makialam sa laro. Talo ako sa kanya kahapon 3 beses. Sige na. Fernando Santiago. Nandito ka pala, makinig ka. Dapat kang pumili sa aming 3 kung sino ang pakakasalan mo. Kung hindi, kahit saan ka tumakbo, mahahanap ka namin. Hoy, tingnan mo yon. Hoy, Fernando Santiago, hinto!